Naniniwala ka ba na lahat ng bagay na binigay mo sa mundo ay meron at merong balik sa'yo? Naniniwala ka ba na hindi laging iisa ang kapalaran ng isang tao? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And panibagong kwento ang ating pagsasaluhan for today's video. At sana nga may video na tayo, hindi katulad nung isa kong na-record. Nako, ang ganda-ganda pa naman ng recording ko. Feel ko pa naman yung pagbabasa. Tapos wala palang video. Grabe naman yon. Anyways, hindi na natin to patatagalin dahil I know, excited ka na. Excited na rin ang inyong Mama Mia. Kaya eto na ang ating napakagandang kwentong tampok sa inyo for today, dito lamang sa Dear Mama Mia. Naniniwala ka ba sa swerte? O naniniwala ka sa karma? Alin nga ba ang mas matibay sa kanilang dalawa? Dear Mama Mia, may mga tao talagang ipinapanganak na parang laging nasa huli kapag ang pila ay tungkol sa swerte. At isa na ako doon. Ako si Noel, 32 taong gulang na ngayon, pero pakiramdam ko, kalahati ng buhay ko ang ginugol ko sa kakahabol ng pagkakataong hindi naman yata para sa akin. Hindi ako tamad, hindi rin naman ako pasaway. Pero kahit anong sipag ko, parang may kamay na paulit-ulit akong hinihila pababa. Lumaki ako sa isang maliit na bayan. Yung bahay namin, pinagtagpi-tagping mga lumang kahoy, yero, pati na rin mga lumang tarpaulin. Kapag malakas ang ulan, may kanya-kanya kaming timba sa bawat sulok ng bahay. Kapag mahangin naman, halos hindi kami makatulog dahil baka tangayin ang bubong namin. Ganito na ang buhay namin simula pa nung bata pa ako. Si tatay ko ay karpentero. Kapag may nagpapagawa ng bahay, may kita. Kapag wala, nganga, tambay. Si nanay naman ay tumatanggap ng mga labada. Minsan 3 bahay sa isang araw, minsan nga 5 eh. Pero minsan din naman ay wala. Nung bata pa ako, hindi ko naiintindihan kung bakit tuwing kakain kami, laging sinasabi ni nanay sa amin na busog na raw siya. Akala ko talaga ay busog na siya, Mama Mia. Nung tumanda ako, tsaka ko lang nalaman na inuuna lang pala niya kaming magkakapatid. May mga gabing kanin lang na may toyo ang ulam namin. Kapag sinuwerte, may itlog. Kapag talagang maganda ang kita ni tatay, may sardinas. At kapag Pasko, may manok. 1 beses 1 taon. Hindi ako naiinggit noon, Mama Mia. Sanay na rin kasi naman ako. Ang mahirap, hindi naman araw-araw naiisip na mahirap siya. Parang nagiging normal na lang yung ganong takbo ng buhay niya. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ko ang kabilang mundo. Grade 6 ako noon. Napili akong sumali sa District Quiz B. First time kong makapasok sa bayan. First time kong makakita ng isang malaking gusali. First time kong makakita ng escalator sa loob ng isang mall. Hindi ko nga alam kung paano sumakay dun eh. Napahiya pa nga ako. Natawa pa yung ibang estudyante. Pero hindi ko naman sila sinisisi kung pinagtatawanan nila ako. Dahil hindi naman nila alam na unang beses ko lang makakita ng ganon. Pagkatapos ng contest, dinala kami ng advisor namin sa food court. Lahat sila umorder. Chicken, burger, pizza. Ako, tubig lang ang in-order ko.
Kasi kahit may baon akong 50 piso, kailangan ko pa yung iuwi. Pambili ng bigas. Nakita yun ng advisor ko. Hindi siya nagsalita. Makalipas ang ilang minuto ay may tray na inilapag ang advisor ko sa harapan ko, Mama Mia. Chicken meal. May soft drinks at may french fries pa. Oh, wag ka nang mahiya, Noel. Libre ko na yan. Sabi niya. Hindi ko napigilan ang luha ko, Mama Mia. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil noon ko unang naramdaman na may taong nakakita sa sitwasyon ko nang hindi ako humihingi ng awa. Mula noon, nangako ako sa sarili ko. Balang araw, ako naman ang tutulong. Ako naman ang magiging dahilan para may isang bata o isang tao ang ngumiti. Pero hindi pala ganun kadaling abutin ang mga pangakong yun. Hindi pala ganun kadaling abutin ang mga pangarap. High school ako nang maaksidente si Tatay, Mama Mia. Nahulog siya sa ikalawang palapag ng ginagawa nilang bahay. 3 buwan siyang hindi nakapagtrabaho. 3 buwan ding halos walang pumapasok na pera sa pamilya namin. Kaya naman napilitan akong tumigil sa pag-aaral ko. 16 na taong gulang na ako noon. Nagkakargador na lang ako ng mga sako sa palengke. Tumutulong sa pagtitinda ng gulay. Nagbabarker. Naglalako ng yelo. Kahit anong trabaho sa palengke, pinapatos ko basta legal. Para lang may maiuwi ako sa bahay namin. Habang yung mga kaedaran ko, iniisip kung anong kurso ang kukunin nila sa kolehiyo, ako naman iniisip kung saan kukuha ng pambili ng gamot ng tatay ko. Hindi ako nagreklamo. Akala ko pansamantala lang. Akala ko ilang buwan lang. Hindi ko na malaya na ang pansamantala ay naging pansamantagal. Hanggang sa naging 10 taon na pala ang lumipas, Mama Mia. Pareho pa rin ang buhay namin. Pareho pa rin ang bahay. Pareho pa rin ang dinadanas naming hirap. Ang nagbago lang, mas marami na akong puting buhok sa ulo ko. Mas marami na ring mga pangarap ang unti-unting namamatay sa loob ko. Hanggang isang umaga, habang nagbubuhat ako ng sako ng bigas sa palengke, bigla akong nakaramdam ng hilo. Bumagsak ako, Mama Mia. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa health center na ako ng barangay namin. Pagod ka na, sabi nung nurse nung nagising ako. Kailangan mo rin namang magpahinga. Napangiti lang ako, Mama Mia. Magpahinga? Ang salitang yun ay para lang yata sa mga taong may pera, may ipon. Sa mga taong may sasalo sa kanila kapag tumigil sila sa pagkayod. Hindi para sa mga katulad kong isang araw na walang trabaho, ang ibig sabihin nun, isang araw din na walang kakainin. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan kong tahimik ang buong paligid. Nakaupo si nanay. Namumugto ang kaniyang mga mata. Nay, anong nangyari? Hindi siya sumagot, Mama Mia. May iniabot siya sa aking isang papel. Para iyong eviction notice or notice. 5 buwan na pala kaming hindi nakakabayad sa inuupahan naming lupa. May 3 araw na lang kami para umalis sa lugar na yon. Pakiramdam ko, Mama Mia, biglang lalong lumiit ang mundong ginagalawan ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung paano haharapin ang panibagong problema. Tahimik lang akong umupo sa labas ng bahay namin habang pinapanood ko noon ang papalubog na araw. Noon ko na itanong sa sarili ko ang tanong na matagal ko nang iniiwasang isipin. Hanggang kailan?
Hanggang kailan ako mananatili sa ilalim ng gulong ng buhay ko? May mga pagkakataong hindi dumarating ang pag-asa na parang kidlat. Hindi ito biglang yumayaman. Hindi rin ito parang eksena sa pelikula na may lalapit na mayamang kamag-anak para baguhin ang buhay mo. Minsan, dumadating lang ito na parang isang ordinaryong tao. Tahimik, simple, yung halos hindi mo mapansin. Mama Mia, isang umaga, 4:00 pa lang ng madaling araw ay nasa palengke na ulit ako. Masakit pa ang katawan ko mula sa pagkakahimatay ko pero wala naman akong pagpipilian. Hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi kami kakain ng pahinga. Habang nag-aabang ako ng truck na magbababa ng mga sako-sakong bigas, lumapit sa akin ang matagal ko nang kakilalang si Mang Delfin. Mahigit 60 taong gulang na siya. Payat, maputi na ang halos lahat ng kaniyang buhok. Pero mas malakas pa siyang magbuhat kesa sa ilang mas bata pa sa akin. Akala ko hindi ka napapasok ngayon, Toy, sabi niya. Akala ko nga rin Mang Delfin eh. Sagot ko habang pinipilit ng ngumiti. Pero kailangan ko po. Tumangulang siya na para bang alam na niya ang ibig kong sabihin. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag kapag pare-pareho naman kayong mahihirap. Alam na ninyo ang dahilan ng isa't isa. Bandang 7:00, nagsimula nang dumating ang mga customers. Mabilis ang mga kilos namin. Buhat dito, hatid doon, tawag dito, takbo doon. Halos hindi na kami makahinga. Pagdating ng tanghali, nakaupo kami ni Mang Delfin sa likod ng bodega habang kumakain. Kanin, tuyo at libreng sabaw. Tahimik lang kaming kumakain nang bigla siyang magsalita. Noel, po? Napansin ko lang. Ano po yun? Matagal ka nang nandito. Abay, opo, matagal na po ako dito sa palengke. Ilang taon na ba? Halos 10 taon na, Mang Delfin. Napailing siya. Sayang. Napatawa ako ng mapait. Oo nga eh, sayang nga. Alam mo kung ano ang pinakamahirap sa kahirapan, alam mo kung anong pinakamahirap sa kahirapan? Tanong ni Mang Delfin, Mama Mia. Umiling ako. Hindi naman yung gutom, hindi rin yung wala kang pera, kundi yung masanay ka na ganito na lang ang takbo ng buhay mo. Napatingin ako sa kanya. Kapag nasanay ka raw sa hirap, hindi mo namamalayang tumigil ka na ring mangarap, Mama Mia. Parang unti-unti mo nang tinatanggap na hanggang dun ka na lang talaga. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil paulit-ulit ka na lang nabibigo. At bawat kabiguan, may konting bahagi ng pagkatao mo ang namamatay. Hindi ako nakasagot dahil tama si Mang Delfin. Matagal na akong hindi nangangarap. Ang iniisip ko na lang ay ang araw-araw kung paano kami makakalampas hanggang kinabukasan. Pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa munisipyo. May narinig kasi akong may nagpapa-job fair daw. Baka sakaling may mas magandang trabaho para sa akin. Pagdating ko doon ay punong-puno po ng tao yung munisipyo, Mama Mia. May mga bagong graduates, may mga diplomang dala, may mga dati ng empleyado. Lahat naghahanap ng pagkakataon. Nag-fill up din ako ng form gaya ng karamihan. 1, 2, 5, 10. Halos lahat ng kumpanyang nandun ay nagpasa po ako ng application form.
Maya-maya may tumawag sa akin. Sir Noel? Napangiti ako. Akala ko eto na yun, kaya lumapit ako. Tiningnan nung babae ang application ko. May college degree po ba kayo? Wala po. Vocational po? Wala din. Computer training? Wala po. Ano po ba experience nyo sa trabaho? Laborer po ako sa palengke. Ngumiti siya. Pero alam kong ngiti na yon ng pagtanggi. Pasensya na po kayo. Mas kailangan po namin yung may mga qualifications. Tumango lang ako. Hindi ako nagalit. Sanay na kasi akong marinig ang salitang pasensya na. Pauwi na sana ako nang may narinig akong sigawan sa kabilang kalsada. Magnanakaw! Magnanakaw! Tumakbo ang isang lalaking may hawak na handbag. Kasunod niya ay isang matandang babae. Halos hindi na ito makahabol dahil sa katandaan. Hindi na ako nag-isip pa, Mama Mia. Tumakbo din ako at hinabol ko yung lalaki. Lumiko ang lalaki sa makipot na eskinita, pero hindi ako tumigil. Hinabol ko pa rin siya. Mabilis siya, pero mas desperado ako. Nang madulas siya sa isang basang sementadong daan, agad ko siyang naabutan. Nag-agawan kaming dalawa dun sa handbag. Halos suntukin na niya ako, pero hindi ko talaga binitawan yung bag. Hanggang sa dumating ang ilang mga tanod, naaresto siya, Mama Mia. Ibinigay ko yung bag sa matandang babae. Umiiyak siya habang yakap-yakap niya yung bag. Nako iho, maraming salamat sa'yo. Napangiti lang ako. Wala po yun, Nay. Akala ko tapos na, Mama Mia. Pero bago ako umalis, ay hinawakan niya ang braso ko. Anong pangalan mo? Noel po. Tatandaan ko yung pangalan mo. Hindi ko na pinansin yung sinabi niya. Sanay na akong makarinig ng pasasalamat. At kadalasan, hanggang dun lang naman talaga ang lahat. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong nakaupo si tatay sa labas. Dun ko lang napansin ang malaking pagbabago sa kaniyang pangangatawan. Mas payat na siya kaysa sa dati. Mahina na rin ang mga tuhod niya. Nakapagtrabaho ka ba? Opo. Magkano ang kinita mo? Sinuwerte po ako ngayon, tay. Naka-700 po. Tahimik siyang tumango. Alam naming kulang pa rin yun kahit malaki-laki na yun kesa sa araw-araw kong kinikita. Hindi na namin kailangang pag-usapan pa. Habang kumakain kami ng hapunan, ay biglang nagsalita si nanay. Alam mo, may nagtanong-tanong daw kanina dito. Isang matandang babae. Hinahanap ka? Po? Oo. May pinapabigay. Sino daw po siya? At ano yung binigay niya? Hindi ko nga kilala eh. Pero teka, itinago ko yun sa bulsa ng jacket ko. Tumayo ang nanay ko. Kinuha niya yung sobre sa jacket niya. Inabot niya sa akin. Wala itong pangalan. Wala rin namang kahit na anong palatandaan kung kanino yun. Pagbukas ko, Mama Mia, napaatras ako. Makapal na pera. Hindi tig sa 10, hindi tig tig-100, kundi tig tig-1,000 piso. At Mama Mia, makapal yun. Yun ang pinakamakapal na perang nahawakan ko sa tanang buhay ko. Kasama doon sa gitna nung tig-1,000 pera ay isang maliit na papel. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang suklian. Pero hindi rin ito nakakalimutan. Sana
makatulong ito sa panibagong simula mo. Mama Mia, yun ang nakasulat sa maliit na papel. Paulit-ulit kong binasa ang sulat. Hinampas ko pa nga ang sarili ko dahil baka nananaginip na ako. Pero hindi. Hindi pa naginip ang lahat. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay. Napatingin ako kina nanay at tatay. Pareho silang umiiyak noon. At ako, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may dumating na grasya, may dumating na pag-asa. Pero kasabay nito ay isang tanong na hindi mawala-wala sa isip ko. Sino ang nagpadala ng perang yun? At bakit ako ang hinahanap niya? Magdamag akong hindi nakatulog. Ilang beses ko pa rin paulit-ulit na inisip na baka nananaginip lang ako. Paulit-ulit kong binilang ang perang nasa mesa. 50,000 piso. 50,000 pesos, Mama Mia. Sa iba, baka maliit na halaga lang yun. Pero para sa amin, para na kaming nanalo sa loto. Hindi dahil yumaman na kami, kundi dahil sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming paghihirap, may pagkakataon kaming makahinga nang hindi iniisip kung saan kami kukuha ng kakainin kinabukasan. Pero kasabay nga ng pag-asa ay may takot din akong nararamdaman. Paano kung may kapalit ang perang yun? Tanong ni nanay. Paano kung maling tao ang nabigyan niya? Paano kung maling Noel? Dagdag ni tatay. Hindi ko rin alam ang isasagot. Sa panahon kasing yun, bihira na ang tumutulong nang walang hinihinging kapalit. Kaya kinaumagahan, bumalik ako sa munisipyo. Nagtanong ako sa mga tanod at empleyado kung may naghahanap sa akin o may nag-iwan ng impormasyon. Nagtanong-tanong din ako kung meron bang nag-report na baka may nawalan sila. Inisip ko na kung hindi talaga akin yung perang yun, siguro naman magre-report yung may-ari o yung nagbigay. Pero lahat sila, iisa lang ang sagot. Wala kaming alam. Habang papalabas ako ng gusali ay may tumawag sa akin. Noel! Paglingon ko ay nakita ko yung matandang babaeng nahablutan ng bag kahapon. Ngayon ay maayos na ang kanyang bihis. May kasama pa siyang isang lalaki na parang utusan niya. Lumapit siya sa akin at ngumiti. Dito lang pala kita mahahanap? Nagulat ako. Hinahanap niyo po ako? Oo, kahapon pa kita hinahanap eh. Napunta nga ako dun sa parang lugar niyo ata yun. Kayo po yun? Pasensya ka na kung hindi kita agad nakausap kahapon ha. Napansin ko na parang kilala siya ng mga tao sa paligid. May paggalang silang bumabati. Mabuti at nakita kita. Nais ko talagang magpasalamat sa'yo. Napakamot ako sa ulo ko. Ginawa ko lang naman po kung ano yung sa tingin ko yung tama. Umiling siya. Alam mo, napakatapang ng ginawa mo. Hindi lahat gumagawa ng tama. Tahimik akong nakinig. Nasa bag na yun ang payroll ng maliit kong negosyo. Kung nawala yun, maraming empleyado ang hindi sana sasahod kahapon. Marami ang magugutom. May mga umaasa kasi sa sahod nila. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko naman naisip ang laman ng bag nang habulin ko yung snatcher. Ang nasa isip ko lang noon ay tulungan ng isang taong humihingi ng saklolo. Natanggap mo ba yung konting tulong ko sa'yo? Nanlaki ang mga mata ko. Kayo po ang... Ngumiti siya. Huwag ka nang magpasalamat. Masaya ako na napunta yung perang yun sa tamang tao. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Pero po, gusto ko pong ibalik.
Kung sobra naman po yun eh. Tumawa siya. Hindi ka talaga sanay na tumatanggap ng tulong, ano? Hindi ako nakasagot. Dahil yun ang totoo. Mas sanay akong nagbibigay ng lakas kaysa sa tumatanggap ng pag-asa mula sa iba. Nagpakilala siya bilang Ma'am Teresa. Hindi siya mayamang negosyante tulad ng iniisip ko. Isa lamang siyang may-ari ng maliit na rice trading business na pinaghirapan nilang buuin ng yumao niyang asawa. Wala din po silang naging mga anak, Mama Mia, kaya nakakapag-ipon daw siya. Alam mo, kami ng asawa ko, marami din kaming pinagdaanan noon. Naranasan kong mawala ng bahay dahil sa baha. Naranasan kong mangutang para lang may pambili ng gamot kapag nagkakasakit kami noon. At naranasan ko ring pagtawanan dahil babae akong gustong magnegosyo. Kaya kapag nakakakita ako ng taong nagsusumikap ng marangal, hindi ko kayang baliwalain ang mga taong yun. Napangiti siya. Bago kami naghiwalay ay may inabot siya sa aking calling card. Kung gusto mo na magtrabaho, puntahan mo ko. Hindi pera ang ibibigay ko sa iyo, Noel, kundi isang pagkakataon. 3 araw kong pinag-isipan yung alok niya, Mama Mia. Takot kasi akong umasa. Ilang beses ko na rin kasing nagawa yun pero lagi akong nabibigo. Pero naaalala ko ang sinabi ni Mang Delphine. Ang pinakamahirap sa kahirapan ay yung masanay ka rito. Ayoko manatiling ganun. Kaya isang Lunes ng umaga, pumunta ako sa opisina ng rice trading ni Ma'am Teresa. Pagpasok ko, hindi ako sinalubong ng marangyang opisina. Simpleng warehouse lang yun. May mga truck, may mga sako-sakong bigas. May mga empleyadong abalang nagtatrabaho. Nang makita ako ni Ma'am Teresa ay ngumiti siya. Kala ko hindi ka na talaga pupunta. Natakot lang po ako. Normal lang yun, Noel. Pagkatapos ng maikling usapan ay sinabi niya ang alok niya sa akin. Hindi kita gagawing manager. Hindi rin kita pauupuin sa opisina. Magsisimula ka sa pinakamababa kung ayos lang yun sa'yo. Tumango ako. Sanay naman na ako doon. Pero kung mapapatunayan mong mapagkakatiwalaan ka nga, pinapangako ko sa iyo, Noel, may pagkakataon kang umangat. Hindi na ako nagdalawang isip pa, Mama Mia. Tinanggap ko na agad. Mas mahirap pala ang trabaho kaysa sa dati kong ginagawa sa palengke. 5:00 pa lang ng umaga ay nasa bodega na kami. Pagbubuhat, pagbibilang, pagde-deliver at pag-aayos ng mga inventories. Pati na rin paglilinis. Minsan inaabot na kami ng gabi lalo na kapag may mga deliveries. Pero may isang malaking kaibahan. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, mas malinaw na po ang direksyon ko. Hindi lang ako nagtatrabaho para makalampas sa araw na yun. Unti-unti akong natututo. Tinuruan akong magbasa ng mga delivery receipts, magbilang ng stocks, gumamit ng simpleng command sa computer. Minsan nahihiya ako. Ang bagal ko kasing matuto, habang ang iba ilang pindot lang sa keyboard tapos na. Ako halos 1 minuto bago mahanap ko yung tamang letra. Pero walang nangutya sa akin. Kapag nagkakamali ako, inuulit lang nila ang pagtuturo nila na merong mahabang pasensya. Noon ko lang naranasan yung ganong klaseng trabaho. Trabahong may taong gustong makita kang umuunlad. Lumipas ang 6 na buwan. Mama Mia, tuwing may malaking deliveries sa warehouse, laging may pabonus sa amin si Ma'am Teresa. Yun ang dahilan kaya unti-unti naming nabayaran ang aming mga utang.
Naayos ang bubong ng bahay. Hindi na rin kami nangungutang ng bigas kasi binibigyan kaming lahat ni Ma'am Teresa. Kaming mga empleyado niya, meron po kaming rice allowance. At dahil may sahod na ako, nakakabili na rin ako ng pang-maintenance ng tatay ko. At paminsan-minsan nakakapagluto na si nanay ng ulam na hindi dilata o tuyo. Hindi pa rin kami mayaman pero hindi na rin naman kami nagugutom sa awa ng Diyos. Akala ko eto na nga ang simula ng tuloy-tuloy kong pag-angat. Hindi ko alam na minsan, bago ka tuluyang iangat ng buhay, susubukan ka muna nitong ibagsak ng mas matindi. Isang hapon habang papauwi ako, nakita ko ang warehouse. May makapal na usok. Maya-maya may sumigaw. Sunog! Napatakbo ako. Habang papalapit, nakita kong nilalamon na ng apoy ang buong bodega. Naroon sa loob ang halos lahat ng paninda. At ang pinaghirapan naming buuin sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong nakatayo si Ma'am Teresa. Hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw. Tahimik lang siyang nakatingin sa apoy. At doon ko muling naalala ang mga salitang matagal ko nang narinig sa isang lumang awitin. Ang buhay ay gulong ng palad. Kapag akala mo na sa ibabaw ka na, minsan iikot ulit ito. At hindi mo alam kung kakayanin mo pa bang bumangon ulit. May mga apoy na kayang patayin ng tubig. Pero may mga apoy na kapag nasunog na ang pangarap mo, taon nang bibilangin bago tuluyang maapula yung sakit. Nakatayo lang ako sa harap ng warehouse habang pinapanood ang mga bomberong pilit na sinasalba ang natitirang bahagi ng gusali. Isa-isang bumabagsak ang mga bubong. Pumuputok ang mga sako-sako ng bigas dahil sa matinding init. May mga empleyadong umiiyak. May iba naman na tila nakatulala lang. Ang iba tahimik na nakaupo sa gilid ng kalsada, hawak ang kani-kanilang mga ulo. Para kaming nawalan ng direksyon. Lumapit ako kay Ma'am Teresa. Ma'am, yun lang ang nasabi ko dahil hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin. Anong salita ba ang makakapagpagaan sa isang taong ilang dekadang pinaghirapan ng negosyong unti-unting nakikita niyang nilalamon ng apoy? Ngumiti siya ng pilit. Huwag kang mag-aalala sa akin, Noel. Pero halata sa kanyang mga mata na siya mismo ay hindi alam kung saan magsisimula kinabukasan. At kinabukasan nga, nagtipon-tipon kaming lahat ng mga empleyado sa bakanting lote sa tabi ng nasunog na bodega. Tahimik kang lahat. Para kaming mga kriminal na naghihintay ng sentensya. Huminga ng malalim si Ma'am Teresa bago nagsalita. Hindi ko alam kung kailan tayo makakabangon. Wala rin akong maipapangakong trabaho sa inyo sa ngayon. May ilan nang yumuko. May iba na napaluha. Pero may maipapangako ako. Lumingon kaming lahat sa kanya. Hindi ko kayo iiwan hanggat kaya ko. Tahimik ang paligid. Ibibigay ko ang natitira kong pera bilang huling sahod ninyo at tutulungan ko rin kayong makahanap ng panibagong trabaho. May isang empleyadong biglang nagsalita. Ma'am, paano naman po kayo? Napangiti siya. Matanda na ako. Kayo ang mas may maraming mga pangarap. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako. Hindi po ako aalis, ma'am. Napatingin siya sa akin. Anong ibig mong sabihin, Noel? Kung magsisimula po kayo ulit, kasama po ninyo ako.
Tahimik ang lahat. Sunod-sunod na ring nagsalita yung iba. Ako rin po. Hindi rin kami aalis. Kasama ninyo kami, Ma'am Teresa. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Ma'am Teresa. Hindi yun luha ng pagkatalo. Luha yun ng isang taong nakitang hindi nasunog ang pinakamahalagang bagay na naipundar niya. Hindi yung mga warehouse, hindi yung mga truck, kundi ang tiwala ng mga taong kasama niya. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta ng investigasyon sa sunog. Electrical short circuit. Aksidente. Walang insurance ang malaking bahagi ng warehouse. Ibig sabihin, halos balik sa umpisa. Nagsimula kaming maglinis. Kami mismo ang nagtanggal ng mga sunog na yero. Nagtabas ng mga nasirang kahoy. Nag-ipon ng anumang maaari pang magamit. Libre kaming nagtatrabaho. Wala munang sahod. Hindi dahil mayaman kami o hindi namin kailangan ng pera, kundi dahil alam namin kung tuluyan ng magsara ang negosyo, wala nang babalikan pa. Tuwing gabi, pagod na pagod akong umuuwi sa bahay. Minsan napapatanong ang nanay ko, "Sigurado ka bang tama pa yung ginagawa mo, Noel?" "Opo, Nay." "Pero wala ka namang sweldo." "Oo nga po." Bakit ka pa pumapasok?" Ngumiti lang ako. Dahil may mga pagkakataong hindi naman pera ang puhunan, Nay, kundi tiwala. Hindi na nagsalita pa si nanay. Siguro nakita niyang matagal ko nang hindi sinasabi ang mga salitang yun. Lumipas ang 2 buwan, halos ubos na rin ang naitabi naming pera. Muli kaming nagtitipid. Muli kaming nag-uulam ng toyo at itlog. Pero iba na ang pakiramdam ko ngayon. Noon, kapag naghihirap ako, pakiramdam ko wala ng pag-asa. Ngayon, alam kong bahagi lang ito ng paglalakbay ko. Hindi ibig sabihin na bumalik ka sa ilalim ay dun ka na lang talaga habang buhay. Isang umaga habang nagwawalis ako sa bakuran ng warehouse, may 3 sasakyang huminto sa harap. Mga kulay itim na van. May bumabang lalaking naka-long sleeve. Kasama niya ang 2 babae at isang lalaki na may dalang mga folders. Lumapit sila kay Ma'am Teresa. Nag-usap sila ng halos 1 oras. Wala kaming ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos ay tinawag niya kaming lahat. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ngiting matagal ko nang hindi nakita mula nung nasunog yung warehouse. "May magandang balita," sabi niya. Tahimik kaming naghintay. May kumpanyang gustong makipag-partner sa atin. Nagkatinginan kami. Dahil narinig nila ang nangyari. Hindi lang yung sunog, kundi pati ang katapatan ninyong lahat. Napakunot noo ako. "Paano po nila nalaman, Ma'am?" Ngumiti siya. In-upload pala ng isang residente ang video nung araw ng sunog. Kasama na rin doon yung video na kayo mismo ang naglilinis, kahit na wala kayong sahod. Natahimik ako. Wala kaming kaalam-alam na may kumukuha pala ng video noon, Mama Mia. Wala raw silang nakitang empleyadong ganun katapat sa ibang negosyo at gusto nilang maging partner natin. Biglang nagpalakpakan ng lahat. May mga napaiyak, may mga nagyakapan. Ako naman nakatingala lang sa langit. Hindi dahil nanalo kami, kundi dahil naaalala ko ang sarili kong nakaupo sa harap ng aming bahay, ilang buwan lang ang nakalipas. Yung lalaking nagtatanong, hanggang kailan ako mananatili sa ilalim? Ngayon, unti-unti kong naiintindihan ng lahat. Hindi pala umiikot ang gulong ng palad para lang ipakita kung sino ang nasa ibabaw nito. Umiikot din ito para makita kung sino ang marunong tumayo
lalo na kapag nasa ilalim na siya. Mama Mia, may nagsabi noon sa akin na kapag mahirap ka, ang pinakamalaki mong problema ay kung papaano ka mabubuhay sa mundong ito. Pero habang tumatagal, napagtanto kong may isa pang mas mahirap eh. Yung kapag nagsisimula ka ng umangat, dun ka pa susubukin kung anong klasing tao ang pipiliin mong maging ikaw. Makalipas ang 3 buwan matapos ang sunog, unti-unti nang bumalik sa normal ang operasyon ng negosyo. Hindi pa kasing laki ng dati pero sapat na para makapagtrabaho kami ulit. Mas organisado na ang sistema. May bagong warehouse, mas naging maingat na rin sa kaligtasan. At dahil sa partnership na nabuo, mas dumami din ang aming mga kliyente. Ako rin naman, napansin ko na nagbago din ako. Hindi na lang ako basta-basta tagabuhat. Natuto na akong humawak ng inventory, gumawa ng delivery reports at makipag-usap na rin sa mga suppliers at kliyente. Minsan ako na rin ang inuutusang magturo sa mga bagong empleyado. Hindi ko aakalaing darating ang araw na may magtatanong sa akin kung paano gawin ang isang trabaho. Dati kasi Mama Mia, ako yung laging nagtatanong. Isang Lunes ng umaga, pinatawag ako ni Ma'am Teresa sa kanyang opisina. Pagpasok ko, nagulat ako dahil may 2 lalaking naghihintay. Parehong formal ang kanilang mga kasuotan. May dalang mga folders. "Oh, umupo ka, Noel," sabi ni Ma'am Teresa. Naupo ako. Nagpakilala ang isa sa kanila. Isa pala siyang operations manager ng malaking kumpanya ng distribusyon ng pagkain. Kapartner din nung kumpanyang nagpartner sa amin. Napansin daw nila ang trabaho ko sa nakaraang mga buwan. May mga suppliers na nagkwento tungkol sa akin. Tahimik daw akong magtrabaho. Hindi daw ako nagnanakaw, hindi nanlalamang. At magaling daw akong makitungo sa tao. Yung mga salitang yon ay galing mismo sa kanila, Mama Mia. Pagkatapos ng ilang minuto ng usapan, inilapag niya ang alok. Gusto nila akong kunin bilang warehouse supervisor sa bago nilang sangay. Halos triple ang magiging sahod ko. May health insurance pa, may allowance, at may pagkakataon pang ma-promote. Napatulala ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Wala naman kasi akong pinag-aralan. Hindi nga ako graduate ng high school. Oo, graduating na ako nung huminto ako sa pag-aaral. Sigurado nang makakagraduate ako noon pero hindi po ako nagmarcha dahil wala po kaming pambayad ng toga. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may kumpanyang kusang naghahanap sa akin. Hindi ako yung naghahabol. Ang trabaho na mismo ang lumalapit. Pag-uwi ko, ikwinento ko agad kina nanay at tatay yung nangyari. "Naku anak, tanggapin mo," sabi agad ni nanay. Ganitong mga oportunidad ang matagal mo nang hinihintay, di ba? Tahimik lang si tatay. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita din siya. "Wala kang utang na loob kung pipiliin mong umunlad." Pero hindi pa rin mapalagay ang loob ko, Mama Mia. Buong gabi akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang araw na wala akong trabaho. Yung araw na pumunta ako ng munisipyo at nagbabakasakali sa job fair. Ang araw na binigyan ako ni Ma'am Teresa ng pagkakataon kahit na wala naman akong diploma. Kung hindi dahil sa kanya, malamang nasa palengke pa rin ako. Paano ko siya iiwan ngayon na muli pa lang siyang bumabangon? Kinabukasan maaga akong pumasok. Pagkakita pa lang ni Ma'am Teresa sa mukha ko ay ngumiti na siya. "Oh, nakapag-isip ka na ba? Dun sa alok, napag-isipan mo na ba?"
Tumango ako. Pasensya na po. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Pakiramdam ko po kasi kapag tinanggap ko yung alok, parang tinatalikuran ko na rin kayo. Bigla siyang natawa. Hindi yung malakas na tawa, kundi yung tawang may kasamang pag-unawa. Noel, tignan mo nga ako. Tinulungan ba kita para manatili ka rito habang buhay? Hindi ako nakasagot. O tinulungan kita para magkaroon ka ng mas magandang oportunidad? Napayuko ako. Yun po, yung pangalawa po. Kung ganun, bakit mo ako pagkakaitan ng saya na makita kang umangat? Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko, Mama Mia. Iba ang utang na loob sa pagkakakulong, Noel. Hindi kita tinulungan para itali ka. Kaya kapag dumating ang araw na mas mataas na ang maabot mo, huwag kang matakot umalis. Huwag kang matakot lumipad. Huwag mo lang kalilimutang tumingin sa likod mo. Hindi ko napigilang mapaluha. Sa dami ng taong nakilala ko, siya ang unang taong hindi natakot na mawala ang isang mabuting empleyado. Dahil ang mas mahalaga sa kanya ang kinabukasan ng tao kesa sa kanyang negosyo. At oo, Mama Mia, tinanggap ko yung alok. Sa huling araw ko sa rice trading, maaga akong dumating. Isa-isang nilapitan ng mga kasamahan ko. Yung mga dating kasabay kong magbuhat, yung mga kasabay kong maglinis ng nasunog na warehouse, yung mga kasabay kong mangarap habang kumakain ng murang tanghalian. Nagyakapan kami, nagtawanan, may luhaan. Bago ako umalis, inabutan ako ni Ma'am Teresa ng isang maliit na kahon. Pagkabukas ko, nandun ang lumang ID ko nung unang araw akong pumasok. Nung hindi pa po ako regular employee. Naka-laminate na ito. Sa likod ay may nakasulat na isang pangungusap. Kapag umikot ang gulong ng buhay pabor sa'yo, huwag mong kakalimutang tulungan ang mga naiwan sa ilalim. Mahigpit ko yung niyakap sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi dahil mahalaga yung ID, kundi dahil yun ang nagpapaalala sa akin kung saan nagsimula ang lahat. Pagpasok ko sa bago kong trabaho ay ibang mundo naman ang bumungad sa akin. Mas malaki ang warehouse, mas maraming empleyado, mas mabilis ang takbo ng trabaho, mas mataas din ang responsibilidad. At doon ko muling naranasan ang isang katotohanan. Hindi natatapos ang pagsubok kapag umasenso ka na. Nag-iiba lang ito ng anyo. May mga taong ngingitian ka sa harap pero sisiraan ka naman pala sa likod. May mga naiinggit. May mga susubok sa integridad mo. Ang hindi ko alam noon, Mama Mia, na ang pinakamahirap na laban sa buhay ay hindi naman yung laban sa kahirapan, kundi yung laban sa tukso. Dahil isang perma lang, isang maling desisyon lang, maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan mong buuin sa loob ng ilang taon. Nung bata pa ako, akala ko ang tukso ay laging may kinalaman sa pera. Habang tumatanda ako, nauunawaan kong hindi lang pala pera ang sinusubok. Minsan, sinusubok din ang prinsipyo mo. At ang pinakamapanganib na tukso ay yung mukhang tama sa unang tingin. 6 na buwan na ako noong warehouse supervisor. Hindi pa rin ako makapaniwalang may sarili na akong maliit na opisina. May mesa, may computer, may magandang ID na nakasabit sa lieg. At higit sa lahat, may mga empleyadong lumalapit sa akin para humingi ng payo. Tuwing umaga bago magsimula ang trabaho, iniikot ko ang buong warehouse. Hindi para maghanap ng mali, kundi para kumustahin ang mga tao. May isa kasi akong paniniwala. Ang empleyadong nararamdamang tao siya,
Mas maingat magtrabaho kaysa sa empleyadong takot lang na mapagalitan o takot lang na mapagalitan. Marahil yun ang isa sa mga natutunan ko kay Ma'am Teresa. Hindi kami pinupuna gamit ang takot. Pinangunahan niya kami gamit ang respeto. Isang hapon, ipinatawag ako ng regional manager. Pagpasok ko sa conference room, 3 pala silang naghihintay sa akin sa loob. Maayos ang kanilang bihis, ngunit mabigat ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Maupo ka, Noel. May nilapag silang isang envelope sa harap ko. Nang buksan ko yun ay nakita ko ang listahan ng mga empleyado. Mahigit 40 pangalan. Kasama ang mga litrato, pati na rin ang haba ng serbisyo nila sa kumpanya. Ano po to? Huminga ng malalim yung manager. Magbabawas tayo ng tao, Noel. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Po? Bakit po? Bumaba kasi ang kita nitong mga nakaraang buwan. Kailangan nating mag-cost cutting. Tahimik akong nakinig. Pagkatapos ay inilapag nila ang isa pang papel. Naroon ang mga pangalan ng 13 empleyado na kailangan daw tanggapin o tanggalin. Isa-isang binasa ko ang mga pangalan. May mga bagong empleyado, may mga matatanda, may mga pamilyadong may maliliit pang mga anak. May nag-iisang naghahanap buhay. At ang masakit, kilala ko halos lahat sila. Ikaw ang pipirma. Napatingin ako sa supervisor, Mama Mia. Bakit po ako? Dahil supervisor ka, mas madali nilang matatanggap kung manggagaling yun sa'yo. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi dahil takot akong mawalan ng posisyon, kundi dahil naaalala ko ang sarili kong minsang nanginginig habang naghahanap ng trabaho. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng pagkakakitaan. Kaya hindi yun simpleng papel. Buhay ng mga pamilya nila ang hawak-hawak ko. May iba pa po bang paraan, Mr. Manager? Natahimik ang 3. Kung wala kasi silang trabaho, saan na sila pupunta? Isa sa kanila ang sumagot. Abay, hindi na natin problema yun. Parang may kumirot sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi na natin problema. Noon ko naalala ang sinabi ng advisor ko nung elementarya. Ang taong may kakayahang tumulong pero piniling tumalikod ay mas mabigat ang pananagutan kaysa sa taong walang kakayahang tumulong. Huminga ako ng malalim. Pasensya na po. Hindi po ako pipirma. Natahimik ang buong silid. Akala nila mali ang narinig nila. Excuse me? Hindi po ako pipirma. Supervisor ka, manager mo ko. Kailangan mong sundin ang sinasabi ko. Opo. At isa pa trabaho mo to, Noel. Alam ko po. Pero tumatanggi ka? Tumango ako. Kung kailangan pong may tanggalin, magsimula po tayo sa ibang paraan. Magbawas tayo ng overtime. Magbawas ng ibang mga gastusin. Magkaroon ng rotation. Pero wag agad tanggalan ng kabuhayan ang 13 pamilya. Biglang tumigas ang mukha ng manager, Mama Mia. Alam mo bang pwede kang mawala ng trabaho dahil dito? Ngumiti ako ng mapait. Opo. Pero mas mahirap po ang mawala ng konsensya. Kinabukasan, kumalat ang balita. May mga nagsabing tanga raw ako. Ang hirap nang makahanap ng trabaho, tapos isusugal mo pa? May ilan namang nagsabing nagpapabida lang daw ako.
Hindi ko sila sinagot, Mama Mia, dahil hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa lahat. Ang mahalaga, kaya kong humarap sa salamin. 3 araw akong walang balita. Hindi na ako pinatawag. Hindi na rin ako kinausap. Akala ko talaga yun na ang magiging katapusan ng trabaho ko. Hanggang isang umaga, may dumating na email mula sa punong tanggapan. May emergency meeting daw. Lahat ng supervisors at managers ay kailangang dumalo. Pagpasok ko sa conference hall, naroon ang mga pinakamatataas na opisyal ng kumpanya. Isa sa kanila ang nagsalita. Nakapasok sa amin ang rekomendasyong magtatanggal ng 13 empleyado sa bawat warehouse. Tahimik ang lahat. Pero bago namin ito aprubahan, nais naming marinig kung bakit may isang supervisor na tumangging pumirma. Lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin. Parang alam na nila na ako yung supervisor na yon. Tumayo ako. Hindi ko inihanda ang sasabihin ko. Nagsalita ako ng mula sa puso. Ang negosyo po para sa akin ay hindi lang tungkol sa kita. Tungkol din ito sa mga taong bumubuo dito. Kapag madaling palitan ng tao para lang gumanda ang numero sa papel, baka panandalian lang po tayong kumita. Pero matagal po na kumuha ng mga taong mapagkakatiwalaan. 3 dekada pong binubuo ang tiwala, tapos isang araw lang kung sirain. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos kong magsalita ay umupo ako. Wala akong inaasahan. Sa isip ko, ginawa ko lang naman yung alam kong tama. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap ng mga opisyal ay tumayo ang presidente ng kumpanya. Binabawi na namin yung mass layoff. Napatingin ang lahat sa kanya. Maghahanap tayo ng ibang paraan. At simula ngayong taon, rerepasuhin na natin ang ating mga pulisiya sa empleyado. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Maraming kumpanyang may mga magagaling na manager, pero kukonti lang ang merong mga totoong leader. Hindi ko napigilang mapaluha, hindi dahil pinuri ako, Mama Mia, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong may silbi ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Kung hindi ako naging mahirap noon, hindi ko maiintindihan ang sakit ng mawalan ng hanap buhay. At kung hindi ko naranasan ang kabutihan ng mga taong tumulong sa akin, hindi ko malalaman kung paano ang maging mabuting leader. Sa pag-uwi ko ng gabing yun, tumingala ako sa langit. Ngumiti ako. Hindi dahil wala na akong problema, kundi dahil nauunawaan ko na ang tunay na kahulugan ng sinasabi nila na ang buhay ay tila isang gulong. Hindi ito umiikot para ipagmalaki mo na nasa ibabaw ka habang yung iba ay nasa ilalim pa. Umiikot ito para bigyan ka ng pagkakataong iabot ang kamay mo dun sa mga taong nasa ibaba. At nangako ako sa sarili ko, Mama Mia, hanggat may kakayahan akong tumulong, hindi ko hahayaang maramdaman ng iba ang pag-iisang naranasan ko noon. Makalipas po ang 2 taon ko sa warehouse ay na-promote po ako bilang warehouse manager. Hindi na lang ako supervisor. Nung ma-promote po ako, ang mga pinakaunang pumalakpak ay ang mga taong under sa akin nung supervisor pa lang ako. Lahat sila bumati sa akin, Mama Mia. Lahat sila sabi deserve ko raw yung parangal. Ako naman, hindi ko alam kung deserve ko ba talaga yung promotion. Kasi marami naman yung nakapagtapos. Marami naman yung may mga pinag-aralan. Yung may mga magagandang experience. Pero bakit ako? Ang sabi nung manager na nagbigay sa akin ng promotion
Ang nagdesisyon daw ay yung mga opisyal sa taas. Nakabawi na rin pala yung kumpanya. At ngayon, isa na sa mga pinakamalalaking distributor ng bansa. Mama Mia, ako din naman ay medyo okay na nga ang buhay. Nakapagtapos ng vocational ang isa kong kapatid habang yung isa naman ay kakapasa lang sa katatapos na licensure examination for teacher. Naging maayos na rin ang buhay ng mga magulang ko. Umuwi sila sa Bohol, kung saan ang probinsya ng aking nanay. Doon po sila nagtatanim ngayon sa maliit naming lupa. Habang yung isa kong kapatid naman ay ikakasal na. Ako naman, Mama Mia, ay wala pa pong nahahanap na pag-ibig. Pero ayos lang yun. Kung hindi man para sa akin ang pag-ibig, masaya na akong tumutulong sa ibang tao sa abot ng makakaya ko. O nga pala, Mama Mia, ang rason kung bakit ko ito isinulat ay para po sa isang tao bilang tribute. January of 2026, tuluyan na pong namaalam sa mundong ito ang taong unang nagtiwala sa akin, si Ma'am Teresa. Ang pumalit sa kanya bilang nagmamay-ari ngayon sa warehouse na dati kong pinagtatrabahuan ay ang pamangkin niya. Katulad ni Ma'am Teresa, mabait din yung pamangkin niya, Mama Mia. Masaya pa rin ang mga taong nagtatrabaho doon. At etong sulat na ito ay hindi ito para sa akin, kundi para kay Ma'am Teresa at sa mga taong tumutulong na walang hinihinging kapalit. Sila yung mga taong tunay na mga anghel sa lupa. Sila yung mga taong nagbabago ng mapapait at masasakit na tingin natin sa mundo. Ma'am Teresa, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, baka nasa palengke pa rin ako ngayon nagtatrabaho. O baka tuluyan na rin akong sumuko sa buhay. Kayo po ang tunay na tagapagligtas ko. Dahil po sa inyo, medyo marami na rin po akong natulungan. Dahil po sa inyo, nakapagtapos ang mga kapatid ko. Dahil po sa inyo, naparanas ko sa mga magulang ko ang buhay na hindi nila naranasan noon. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, ang hiling ko sa lahat ng mga taong nakakapakinig ngayon sa kwento ko. Sana kapag dumating yung punto na pwede kayong tumulong sa iba, ay huwag kayong mag-atubiling gawin yon. Dahil kung minsan, konting tulong lang, konting pag-asa lang, nababago natin ang buhay ng iba. Lubos na gumagalang, Noel. Kay ganda naman ang kwento ni Noel, 'di ba? Napaka-inspiring Sana all. Makakasana all tayo sa kwento ni Noel. Noel, maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo at ng kwento ni Ma'am Teresa sa iyo, ay dito sa atin. Alam mo ba na napakaganda ng kwento ni Ma'am Teresa mo at pati na rin ang kwento mo, Noel. Sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong tumpik-tumpik pa dyan. Kayo po'y mag-share at mag-like na ng video na ito dahil talaga namang napaka-inspiring, di ba? Ang ganda. Oo, kung kayo po dyan ay nakikinig pa rin hanggang ngayon, like and share na. At syempre, kung hindi pa po kayo subscriber dito sa channel natin, ano pang inaantay nyo? Mag-subscribe na po kayo para nang sa ganon, dumami naman tayo dito sa komunidad natin kahit paunti-unti. At bilang komunidad, may maliit na rin tayong komunidad na naitayo dito sa ating YouTube membership. Ayun, maraming salamat sa mga nahikayat ng magpa-members dito sa atin. Ang pinakabago nating member, meron na tayong gold member, grabe ito. Ayun, ang gold member natin ay si Evelyn Kawit. Hi, Ma'am Evelyn, maraming salamat. Hello din ako kay Kimber Dudes Balyador, na pinakabago din nating member. Si Pepe Macaranas, hello. Kay Rosal Macdolor, syempre kay Alpha Garcia, Abdullah Wahab. Hi din kay Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Gimaras Girl, Benson Boyser,
Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at hello din kay Freaky, tsaka kay Mila Raduban. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagmamahal at syempre, pagsuporta dito sa ating channel. Diba? Thank you very much po talaga. At sa ating ding mga tagapakinig na nakasubscribe na pero hindi pa rin magawang magpa-member ngayon, ayos lang yan, okay? Huwag nyo i-pressure ang sarili ninyo. Pero kung gusto nyo namang magpa-member at hindi nyo alam kung paano, ang una nyo pong gagawin, siguraduhin na nakasubscribe na po kayo dito sa channel natin. Kapag subscriber na po kayo, yung clinic nyo po para maging subscriber, mapapalitan po yun ng join button. Instead of subscribe, ang nakalagay doon, join, J-O-I-N. Yan po ang i-click ninyo. Tapos, si YT na po ang bahalang magturo sa inyo kung paano kayo magpa-member. At kayo na rin ang bahalang mamili kung anong klaseng membership ba. Okay? Hi pala ako kay Viva OFW. Maraming salamat, Ernesto Lapas. Nolinda Perez, thank you very much. Raisa Sulaiman, hello sa'yo. Hello din kay Consigna Monralban, Mary Grace Ruelo. Richard Parr, thank you very much. Marietta Yoto. At kay Mia's Documentaries. Wow, Mia's Documentaries. Hello. Maraming salamat. Hello din kay Rosita Benavides. Maraming thank you. At sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig, maraming salamat po. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na humihikayat sa inyo ng paulit-ulit na kung meron po kayong kwento ng inyong buhay, wag po kayong mag-atubili. Pwede niyo po yung i-share para nang sa ganun ay ating mai-air dito sa ating programa. Ayan po ang ating email address. All, po yan, lowercase, mamamia, cdo0317@gmail.com. That's MAMAMIA, cdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat. I love you all. Hanggang sa susunod po nating kwento. Mwah! Paalam! Bye!